Hi guys, ngayong araw nga pala ay magpapaharbis tayo sa isa nating area. Pero yun nga yung sabi ko na hindi sa atin yung mga area na tinatrabaho natin, kundi nagtatrabaho lang tayo. So ngayon, pagpapaharvester tayo. So itong area na to, nandito pa yung harvester ay hindi pa yung sa amin. Dahil nga kasunod yung sa amin ay inaantay namin matapos itong sa kanila. Pero medyo matagal pa to kasi parang malawak pa kasi yung hindi pa natapos. Dahil nga sabi ng may-ari, half hectare pa daw itong harvesterin ngayon, kaya naantay namin kung kailan ito matatapos. At sa akin okay lang naman mag-antay kasi sanay na akong mag-aantay sa kanya. Ilang na ako, ilang na sa'yo, sana'y malaman. Joke lang guys. Siyempre, kunting kilig lang muna tayo ngayon. At kailangan lang natin ng inspirasyon. At habang nga nag-aantay tayo ay inaanda na natin yung ating palayan kasi nga yung sa mga gilid nito ay hindi yan maabot ng harvester kaya unti-unti naming ay ginagarab kasi yung tawag yun sa amin garab o yung sa iba pagapas ng palay kasi nga malalim na portion yan kaya maapakan lang yan ng harvester. So pagsikapan nating makuha at least mapakinabangan natin kasi naman masayang. At dito makikita natin yung harvester doon pa sa kabilang area. So, yung sa atin, dito lang yan banda. At ito yung mukha ng ating palay, guys. Yung iba, green pa. Yung iba, namumula na. Yung iba, tingnan nyo naman, alaalanganin. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Basta yung iba, pwede na. Ay guys, kung napapansin ninyo na hinog pa yung ating palayan. Hinog na pala. So, ayan. At ngayon ay magpapaharvest tayo. Kaya ang gagawin natin, harvester kasi yung gagamitin, kaya yung bawat kanto ay amin na lang gagarabin para sakaling pag-harvest ay hindi maiwan ng harvester. So kung napapansin niyo lahat yan ay pwede nang anihin. So sana bibigyan tayo ng magandang ani ngayon, pero parang palyado yung ating palay kasi tingnan nyo naman yung iba hinog na, yung iba green pa. Ibig sabihin upa po yan. So yung hinog yan lang yung lalabas at yung green ay maiiwan. Pero umaasa pa rin tayo na dadami yung ani kasi dito tayo kukuha ng pangkonsumo natin sa ilang buwan. Hi guys, so di ko alam kung gusto ba ninyo ang ganitong mga content na about palayan kasi ito kasi yung natural na pamumuhay dito sa probinsya. So sa city wala namang palayan kasi nga puro building. So ayan guys, ay harvest tayo no. Kung mapansin nyo maraming damo yan. Pero hindi naman halos maraming damo kasi natural naman talaga na may damo sa palayan. Lalo na kapag palyado yung ating area. At ayun, pagkatapos natin mag-harab kanina, inikot-ikot ko yung area. At may nakita ako ditong paklang ng niyog o tinatawag sa ibang palwa. Kasi baka kasi kainin ng harvester to kaya kailangan nating alisin siya dyan. At yung iba, yung mga buko o yung mga lahin ng niyog, kailangan din nating alisin kasi pumapasok doon sa ngipin ng harvester, nakakasira yon. Kaya nagdi-delay minsan. So ito nga pala yung tinatawag nilang kahoy-kahoy guys na dahilan din na sumisira sa ating palay. At ito naman ay limba-limba, nakakasira din yan. At ito naman ay paray-paray o palay maya ba yan o trigo-triguan, iwan ko, basta yan ay nakasira lahat yan sa palay. Pasensyaan nyo na tong video guys kasi nga akala ko landscape yung pag video naka-portrait pala. So ayan guys, ginawan talaga natin ng paraan. So ito nga pala yung ginagawa natin para sa paghahanda mamaya sa pag-harvester kasi baka kasi maapakan ng harvester yung mga hapay-hapay dyan. At ngayong gabi pala natapos yung ating
pag-harvest sa ating palayan guys. Hindi na ako nakapag-video kasi nalobat yung aking cellphone. So naka 65 sako nga pala tayo dito. So may party tayong 10. Kasi malaki yung chemicals kaya 10 lang yung party natin. So dalawa kaming trabaho dito, hati kami tigli 5. Pero ayos lang sa akin. At yung 5 na yan ay kulang pa sa 4 na buwan na pag-aantay sa pagtatanim at pag-aani ulit. Kaya inaisipan kong mangutang o bumili ng 3 sako pa para yung bilang ng 5 ay matagdagan ng 3, bali 8 sako. So yan yung magiging stocks natin sa paglipas ng 4 na buwan. So ayos lang yan guys kasi normal naman talaga yan sa mga farmers na magkalugi kasi nga sa panahon ngayon ay talagang halos lahat may failure. So ganyan lang buhay, minsan nasa ibabaw tayo o madalas tayo nasa ilalim, minsan lang talaga sa ibabaw guys. So wag tayo sumuko, ang importante mayroon pang biyaya na dumadating galing sa Ama. So wag nang natin kalimutan na magpasalamat pa rin sa Diyos kasi nga siya naman yung nagbibigay ng lahat ng mga bagay na kung ano mang mayroon tayo ngayon.